Shout out mga kamag. Good morning. Ayan. Kanina nagdilig tayo. Alas 7 mga kamag. At umulit tayo ngayon 8:45. Ayan. Papakita ko lang sa inyo mga kamag yung mga pinhead dito sa inuupahan natin na growing house. Ang laman nito mga kamag ay 3,000 fruiting bags. Ayan. Dahil wala siyang laman kaya inupahan natin para naman mapakinabangan. Pakita ko sa inyo mga kamag yung ating mga pinhead. Ayan. Nakapagpalabas na tayo ng pinhead. Ayan. Talaga ngayon mga kamag ay napakahirap magpabunga ng white oyster mushroom dahil nga sa sobrang init. Kaya kailangan natin magtiyaga at ioras natin yung ating pagdidilig. Ayan. Marami-rami na tayo napalabas na pinhead dito. Ito tayo dito sa kabilang layer. Ayan, dito meron na mga kamag. Ayan. Talagang ganyan mga kamag yung ating fruiting bags. Hindi yan nagkakasabay-sabay ng labas ng pinhead. Una-una talaga yan. Ayan. Kaya kapag na-normalize na yung ating fruiting bags at habang siya umiidad, siya normalize na yung kanyang pagbibigay ng pinhead at depende lang yon sa ating pag-aalaga. Yan yung mga pinhead mga kamag. Yan, marami na dito Yan, marami na. Ayan, mga ilang araw lang mga kamag, yan ay malaki na at pwede na natin siyang harvestin. Yan yan yung mga pinhead dito. Marami na rin dito. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kamag na lagi ninyong titingnan at i-check nyo lagi ang kondisyon ng mga pinhead na yan. Dahil yan ay napaka-sensitibo. Konti lang yan na makaramdam ng talagang sobrang init o mataas na temperatura sa loob ng inyong growing house, yan ay malalanta. Yan. Mawawala yung kanyang pagka-freshness. Kaya kinakailangan, ayan, i-monitor natin mabuti yan para hindi masayang yung ating pinhead at lumaki siya ng maayos. Parang baby. Ayan, parang baby. Siyempre, umusbong siya. Hindi naman karaka-raka ay marunong na siya kagad lumakad. Hindi, di ba? Siyempre, papalidihin mo pa yan. Aalagaan. Titingnan. Papalitan ng diapers. Titingnan kung umihiba o tumae ang inyong baby. Ganito rin yan. Ganito rin yung ating inaalagaan na fruiting bag. Yan. Para kayong may alagang baby. Yan. Sa totoo lang. Sa totoo lang mga kamag. Yan. Kaya nga lagi kong sinasabi dito sa ating vlog, dito sa ating YouTube channel na ako si Kaamag, dito maglaan ka ng isang sakong pasensya. Yan. Talagang dito kapag meron kang alaga na fruiting bags, hindi mo na kailangan gumala dahil tatali ka talaga. Kapag ang kanyang shelf life ay 5 months, palagyan natin 5 months or 4 months, 4 months to 5 months kang nakatali.
na hindi ka pwedeng gumala dahil hindi mo pwede siyang pakdawan ng dilig. Isang araw lang na hindi mo yan madiligan, delikado na. Napakalaking problema na yon sa ating fruiting bags. Ayan. Ayan yung mga napalabas nating pinhead. Talagang tinutukan natin yan ng pagdidilig. Hindi natin pinapabayaan na tuyo yung ating mga flooring, yung ating mga tabing. Ayan, dahil nga ngayon ay sobrang init. Tumataas tayo ng sobra. Maabot tayo ng 47 degree. Ayan. Grabe. Ayan. Kaya dito mga kamag, huwag natin dadayain. Huwag natin dadayain yung pag-aalaga natin ng white oyster mushroom o yung tinatawag natin na patubuan ng kabute. Oh, ayan. Ilagay natin sa oras. Ilagay natin sa oras. Pag summer, talagang yan, sobra. 6 na beses yan. Kung maaari lang, mag every hour ka, magbasa ng tabing. Sobrahan mo sa 6 na oras. Dahil, sobrang init. Mabilis matuyo ang mga tabing at yung ating, lalo na kung mababa ang bubong. Kagaya nito, napakababa ng bubong nito. Ayan, mababa. Ayan, talagang yan. Grabe magbigay ng init sa loob ng growing house yan. May hirapan tayo dito. Pero kapag ikaw ay masipag magdilig at oras-oras mong minomonitor ang loob ng iyong growing house, wala kang dapat alalahanin. Ayan, basta ibigay lang natin ang saktong pagmamahal at pag-aalaga sa ating inaalagaan na patubuan ng kabute. Hindi pwede yung nagdilig na ako okay na yun, nagdidilig naman po ako. Ang tanong, 100% ba? 100% ba ang pag-aalaga mo ng patubuan ng kabute? Ayan. Kinakailangan kasi dito 100% yung pagmamahal mo sa patubuan ng kabute. Kapag sinabi na tayo ay magdilig sa ganong oras, magdilig tayo. O di kaya pagkatapos natin magdilig, check natin after 30 minutes, pasukin natin, tingnan naman natin yung nguso. I-check natin yung mga nguso ng fruiting bag. Baka mamaya may mga matigas na substrate o di kaya may mga nabubulok na mga pinhead na hindi nyo natanggal. Ayan, yun yung sinasabi na talagang saktong pag-aalaga. Kapag hindi natin ginawa yon, mga kamag, hindi tayo makakapag-produce ng maayos ng white oyster mushroom. Bagamat nakakapag-pinhead at lumalabas yung pinhead sa inyong fruiting bags, hindi nyo siya mapalaki dahil nadadry. Ayan. Diba? Ayan o. Ito, yan. Freshness. Fresh na pinhead. Napakaganda, diba? Fresh na fresh. Asahan mo. Pabayaan mo yan. Wala siya nalalanghap na moisture. Ano mangyayari dyan? Maluluoy. Madadry. Hindi na siya lalaki. At hirap na siyang huminga. Kasi nga, hindi siya sanay Hindi siya sanay ng walang moisture. Yan. Ganon lang kasimple, mga kamag. Kaya kapag kayo ay nakakita ng mga pinhead na ganyan, alagaan nyo na mabuti yan. Sayang ang pera. Dahil kapag yan ay lumaki, may bibenta natin ng maayos. Diba? Alright. Nakapagbigay din naman tayo ng everyday vlog natin dito sa ating mushroom growing house.
Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan subscribe, then like and share ang aking video para sa ganon ay lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. Alright, thank you for watching and God bless you all.